Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon nga ay interviewin natin si Lola. May mga katanungan tayo kay Lola tungkol sa bagyong Wilma na dumapo. Dumapo ba? Kasi yung tama niya Eastern Samar. Kasama kami doon at ilang araw na sobrang lakas ang ulan. At binaha dito si Lola. Hindi ko rin mapuntahan si Lola pero alam ko na safe siya at talaga namang safe siya kasi hindi naman pumapasok sa bahay niya yung baha. Bali yung nababaha talaga yung bahay ni Lola Maria. Kaya ayun, dito sa lugar ni Lola ay medyo mataas. Kaya okay naman siya. Pero sa ngayon ay tanungin natin si Lola kung anong naging kalagayan niya sa pananalasa ni Bagyong Wilma. Lola, kumusta ka? Ay, medyo may kaunting lungkot. Bakit? Nahihirapan ako kung tag-ulan, katulad ng may may hangin, yun daan, natutubigan ng malaki, di ako makapunta sa labas. Kumusta ka naman Lola nung ngayong Bagyong Wilma? Kumusta kayo dito? Ilang araw na ang lakas ng ulan. Kaya nga, yan, nakakatakot dahil nag-iisa lang ako dito. Hindi kayo lumabas? Hindi po, hindi ako lumabas. Ang ginawa ko na lang kasi yung kapitbahay ko, may bata niya. Sabi ko, utosin ako ng bata pagpunta sa labas, may pabibili ako. Tulad ng ulam, napabili ako doon ng dilata. Binibigyan ko naman siya ng pera. Kaya medyo sa madaling nga salita, wala ko na pera ngayon. Puro dilata lang Lola yung pinapabili nyo? Hindi naman healthy yun. Yung kapitbahay ko, ang ina niya, ng bata nga inuutosan ko, nagpupunta sa palengke, nagpapadala ako pagbili ng isda o kaya manok. Yan, ilinoloto ko yung manok. Hindi makalabas si Lola guys kasi sobrang lakas ng ulan, nababaha dyan sa daanan niya. At saka yung paa mo Lola bawal mabasa kasi anong nangyayari Lola pag nababasa yung paa nyo? Maski di pa nababasa ng taglamig, yung paa ko talaga masakit. Hindi ako makalakad. Bakit Lola? Rheuma daw yun. Arthritis. May iniinom naman kayong gamot? Mayroon, pero lang yun. Sabi pa sa, ayaw ko sa Tagalog kung yun, panlibang la. Ano daw yun sa Tagalog, nakakalimutan. Anong panglibang Lola? Nahihirapan ako talaga kung taglamig. Di pa nababasa. Pag nabasa, namamaga, masakit. Di na ako ginaganahan kumain. Nararamdaman ko yung sakit. Okay ka naman Lola nung bagyo. Dito, mag-isa ka, okay ka lang. Okay ka nung bagyo, mag-isa ka dito. Okay lang, hindi ako nababasa sa awa ng Diyos. Mabuti yung bahay ko, napapakinabangan ko maigi. Kaso lang, yung katawan ko, ayan lang, sabi ko, kung maawa na ako ng Panginoon, yung sakit ko, mawala, gumaling ako, para makapagsimba kasi darating na yung simbang gabi. May tanong ako sa inyo, Lola. Kasi, nung nakaraang araw, di ba, ang lakas ng ulan,
Hindi ba kayo pinuntahan dito ng anak nyo or mga apo nyo? Ano, isang bisis nagpunta dito yung anak ko, hindi kasama yung mga anak niya. Ikinalulungkot ko yung mga apo ko, pero sa madali nga isip ko, parang pinakakalimutan ko na lang yun. Wala naman kami magagawa kung mag-ipon-ipon na lang kami, magsama-sama kami. Wala mangyayari sa amin. Lalo ako nga mahihirapan. So, anong gusto nyo, Lola? Magsama-sama kayo or mas maganda na naka-separate kayo? Kung hindi lang ako nagkakamay karamdaman, ayaw ko magkasama-sama kami kasi parang nahihirapan ako kung naririnig ko yung salita sa akin nga masama dahil ina ako. Nagkapatawaran na kayo, Lola, ng anak nyo? Hindi pa sinabi. Ay, hindi pa sinabi. Anong ginawa Sabi, anong ginawa niya sa'yo? Ang ginawa niya sa'yo? Tiningnan ako. Anong ginawa niya dito? Tiningnan ako at tinanong ako niya kung okay lang ako dito. Okay lang. Wala ko sinabi nga iba. Nagtagal ba siya, Lola? Umalis siya. Chinek ka lang kung maayos yung kalagayan nyo. Yan lang. Umalis siya. So hindi pa kayo nag-uusap talaga, Lola? Ayaw siguro niya nga magsalita ako ng masama. Kaya umalis siya. Alam siguro niya, nararamdaman niya nga may kusasabihin sa kanya dahil ang nakaraan nga paghiwalay ko sa kanya. Pero sa dibdib nyo, Lola, may ano pa kayo? May nararamdaman na hinanakit sa anak nyo? Oo, pero pwede ko yan kung siya ang magsasabi sa akin malayo pa magsasabi doon pa nga, nanay patawarin mo ako dahil anak mo ako. Hindi pa siya nagsabi ng gano'n? Wala, hindi pa. Basta tinanong lang ako kung okay lang ako dito. Yan lang. Ang importante ay medyo nag-uusap na kayo, Lola? Yan ang gusto ko. Nga siyang mag-una malayo pa dahil isip ko, ang puso ko matutuwa pag nagsalita siya, nanay, nandito ako sa iyo para patawarin mo ako. Yan. Pero iyan lang, nagpunta lang siya dyan. Nanay, okay ka lang dito? Yan lang. Oo, okay ako. Ayan. Hindi ko sinabi kung nasaan ang mga apo ko, hindi ko sinabi. Pero namimiss nyo na sila, Lola? Talaga, mahal ko. Lalo yun, katulad ang pangalan sa kanya, nang magkasakit yan, noon nang nagsasama kami pa, nagkasakit yan nga, wala siya, nag-aayos siya ng makina sa malayo nga lugar. Ako ang parang tatay, ay nako, ang hirap, parang mawawala na yung bata. Yan, mahal ko yan nga mahal, yun katulad ang pangalan sa kanya. Mahal ko yan. Kumusta naman, Lola, yung Pasko nyo dito? Kumusta yung magiging Pasko nyo? Parang hindi ko nasisigurado dahil lagi lang ako ganito. Anong gagawin nyo? Magsisimbang gabi kayo? Kung gagaling na yung paa ko, hindi na sumakit. At na kung kahit taglamig, hindi ko na maramdaman ang sakit ng paa ko. At saka yung mata ko, hindi matuloy nga mabulag. Yan, magsisimba ako sa simbang gabi. Hindi na matagal, sunod na linggo na mag-uumpisa. Sunod na Huwebes. Kapag ka nagsimbang gabi kayo, Lola, tinatapos nyo yun? Oo, hanggang sa, sabi na pagkatao, Pasko nga Pasko yan.
nagsisimba. Sa Pasko, Lola, dito ka lang sa bahay nyo or may pupuntahan kayo? Wala kong naalaala nga pupuntahan kung saan. Parang dito lang ako. Kahit maano, wala, bahala na kung mayroon magbigay sa akin dito. Ano yun, magluluto kayo or bibili na lang sa labas ng pagkain para sa Noche Buena? Kung magkakapira ako, bibili na lang ako sa labas. Kesa sa magluluto? Hindi na ako magluluto. Okay. Yan lang. Anong wish nyo, Lola, sa Christmas, ngayong Christmas? Anong gusto nyong wish? Regalo? Anong gusto nyong matupad? Kumanta muna kayo, Lola, para matupad yung wish nyo. Hindi ko pa yan naalaala kung ano ang wish ko. Anong gusto nyo? Kahit lang Christmas song. Kanta kayo, Lola, namamasko, para may ano kayo, may magbigay sa inyong pamaskuhan. Pasko, Pasko, Pasko. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Di na ako marunong. Wala na iba. Pinilit mo kasi. Kawawa ang tao, di marunong magkanta. Ayan, sabihin nyo, Lola, advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Naalala ko nga, may ko gustong, wag na. Sa iba na lang na, sa iba na lang na programa. sa uulitin. Anong gusto nyong Merry Christmas sa inyo, mga kapwa ko. Advance Merry Christmas. Nandito si Lola Susana, namamas ko sa inyo. Tama ba yun? Opo, Lola. Anong gusto nyong sabihin sa mga taong tinutulungan kayo mula noon hanggang ngayon? Maraming salamat sa inyo, mga kapwa ko, mga matulungin, malambot ang puso. Lalo pa dagdagan ang kabutihan ng buhay nyo ng Panginoon Diyos. Bigyan tayong lahat ng mahabang buhay pa. Sige, Lola.